Hello, magandang gabi o magandang araw sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao. Mayroon naman po tayong mahalagang pag-uusapan na alam ko at alam po nating lahat ng mga sumusuporta sa gobyerno magiging dahilan naman para sumakit ang ulo at dibdib ng mga kaalyado ng demonyo na si Rodrigo, na kung saan doon po sa ICC nakakulong. Ayan. Pinagbawalan po ng International Criminal Court ang mga malalapit na mga personalidad na kung saan dumadalaw kay Rodrigo Roa Duterte na magbigay ng update sa publiko. Pag magbisita sila kay Rodrigo Roa Duterte, tigilan nila yung bunganga nila. Huwag sila magsabi na kawawa naman si Tatay Dugong, butot balat na lang. Kawawa naman, matanda na. Hindi na makahinga, bla bla bla. So, pinagbabawalan. Tama lang naman na pagbawalan kasi alam nyo kung bakit. Sana nga, pagbawalan na lang na madalaw eh. Hindi lang sa pagbawalan na magbigay ng update sa publiko kung ano ang kalagayan ni Rodrigo doon sa loob sa pamamagitan ng daldal. Kasi ang mga supporter ni Rodrigo Duterte at yung mga kabag-anak niya, daldalero, daldalera, chismoso, chismosa, tango, tanga. Yun, gumagawa ng kwento, iskandaluso, iskandalusa. Kaya nga po, minamanipulate nila yung taong bayan, lalong-lalo yung mga Pilipinong walang kaalam-alam. Sabihin na lang nila, butot balat na yung tatay, kawawa naman. O bakit hanggang ngayon buhay? Ano yan? May lahing amaranhig? Ha? May lahing aswang yan si Digong? Nasabi ninyo, butot balat, kawawa na po. Yung iba hindi na makahinga, matanda na. So anong ibig sabihin nun? Gumagawa ng kwento ang mga bumibisita kay Rodrigo Roa Duterte sa pamamagitan ng pagbigay ng update sa mga kababayan po natin. So tama lamang nasitahin ng ICC para maputol itong mga bunganga nila na may lamang dila na may sungay at nagkakasanga-sanga. Lalong-lalo na si Harry Roque. Pag pumasok nga itong si Hanelet, o si Sara, si Pulong, o si Baste, o si Kitty, ayun, magbibigay ng update kay Roque. Itong si Roque naman, naku, magbibigay naman ng update sa pamamagitan ng kanyang Facebook account. So, ang nangyari, napunatuloy ng ICC. Mantakin mo ba naman, sabihin mo sa publiko na si tatay nila Dugong ay butot balat na lang? So, syempre, malaking insulto yun sa International Criminal Court dahil alam po natin, hindi po pinababayaan ang mga nakadetain doon. Yun ang nangyari. Narinig siguro yun ng detention unit o yung in charge doon sa ICC detention unit. Wag na kayong magbigay. Bawal kayong magbigay. Hindi natin alam what will be the sanction. Kung halimbawa, binayolate po. Alam mo naman si Roque, daldalero yan, chismosong palaka yan eh. So, hindi natin alam, hindi clear sa atin what will be the punishment, what will be the consequences if magkaroon po ng update ang mga bumibisita kay Rodrigo Roa Duterte doon sa detention unit ng ICC sa publiko. So para maiwasan, huwag kayo magbigay. Dapat, kung magbigay lang sana, dapat kayo makatotohanan. Pero parang over naman mga kamunting tinig na sabihin na si Rodrigo Duterte, kawawa naman, ganito yung sitwasyon niya, butot balat na lang. Hindi ba alam ng mga kaalyado ni Rodrigo Duterte na ang ICC ay mapakaingat? May nutritionist, may nurse, may doctor po yan. Minomonitor po yun hanggang sa mabasahan ng kaso, hanggang sa mangyari ang confirmation of charges. Kasi walang kwenta ang appeal ng mga kababayan po natin na panagutin si Digong kung mamatay yan sa loob ng kulungan. Kaya nga po inaalagaan yan ng International Criminal Court when it comes to safety. Hindi basta-basta, no? Kaya nga tingnan mo, kapag magpasok sila, kailangan pa nilang humingi ng permiso para po payagan silang makadalaw. Hindi po lahat-lahat. One by one, no? Kasi, syempre, iniiwasan po na baka mamaya pasukan ng hangin ang ulo ni Sara Duterte, lalo, okay? Hindi pa nga siya baliw, tinatawag na mga kritiko niya na baliw. So, kasi imagine mo naman, nakiusap sila na sa 16 milyon na botante ni Rodrigo Duterte,
dapat daw po tulungan na i-jailbreak itong si Digong kasama si Sara Duterte. Yun ang panawagan ni Sara Duterte. At isa pa, alam po natin talaga no na chismoso talaga at saka chismosa ang kampo ng mga Duterte. Kaya nga po napapahamak sa international community kung baga nagkaroon po ng negative impressions. It is because of what we call this malicious updates of Duterte's camp sa mga Pilipino. Parang yung mga nagmamakaawa, yung parang nagpapaawa, para magalit ang taong bayan na, uy, bakit nyo kinakawawa si Tatay Dugong? Hindi naman po dapat ganun ang maranasan. Nakagawa naman po siya ng mabuti sa bansa. Magdadrama naman ang mga animal. Magdadrama naman ang mga sapat, ang mga alinganga, ang mga tanga, ang mga mango, na hindi po nag-iisip. Sa every time kasi na magbibigay sila ng hindi magandang update, lalo pong mapapahamak ang tatay nila. So imbis na ang judge may makonvince pa sa mga appeal nila, magiging unanimous na lang ang decision kasi parang ginagago at binabastos naman po ng kampo ng mga Duterte ang ICC kapag magbigay po sila ng update sa mga Pilipino na mga alingangang naniniwala sa mga Duterte. So good move po yan, no? Para at least makapahinga ang mga chismoso at saka chismosa, wala silang maibigay ng update. Pero hindi lang po klaro sa atin what will be the punishment. Again, what will be the consequences kapag po malabag po itong kautusan ng International Criminal Court na wala pong magbibigay ng update kay Rodrigo Roa Duterte, okay? Mula po sa mga taong bumibisita sa kanya sa loob ng detention cell. Ako nga, sana hindi lang ganun ang gagawin eh. Dapat nga pagbawalan ng makadalaw itong mga personalidad na ito kay Rodrigo Duterte dahil pag lumabas, iba naman ang mga pinagsasabi. No? So yan po mga kamunting tinig. Maraming salamat sa International Criminal Court dahil napansin po ng ICC na naglipana na kasi yung mga chismoso at saka chismosa sa kampo ng mga Duterte. Kaya po hindi po maganda at mga mali-mali na mga information ang ibinibigay po ng mga bumibisita kay Rodrigo Duterte mula sa loob, palabas, iba po yung kwento na kanilang isinasalita at sinasabi para paniwalaan ng kanilang mga tanga-hanga na mga kababayan. Oh, so, nang lalait naman ng mga Duterte camp, masyado na naman daw po inapi. Ano na lang daw po ang mangyayari kay Tatay Dugong? Bakit pinagbabawalan pa kami mag-update? Bakit hindi po kami magpagsalita sa kung anong situation ng tatay namin, ng asawa ko? O, baka yun na naman ang dadramahin ng mga DDS. O, mga matatanda, pero nagatatay pa rin. Mga Duterte Dead supporters ng mga burikat. O, mga alput na, ganun. Kung ano-ano na yung mga ibinibintang sa ICC. At gawa-gawa ng kwento, updates na hindi po makabuluhan. Kaya congratulations talaga again. So pero tanungin ko kayo, tama ba mga kamunting tinig na pagbawalan ng ICC, detention in charge, na wag magbigay ng update tungkol kay Rodrigo Roa Duterte, okay, kung ano yung situation niya sa loob, okay, itong mga bumibisita sa kanya. Ito po isa sa mga makapagpapasakit naman sa dibdib ng mga Duterte nito. Dahil iisipin nila, grabe naman, wala talaga kakampi. Because you cannot influence the ICC. You cannot make ICC fool. ICC is observant of what is going on, what are the information being stated or being updated by the one who visited Rodrigo Duterte. And after visitation, ayun, magpapalabas na ng mga update sa publiko. Ayan. Para ano man, no? Kasi yung update ng mga DDS, napapasama yung ICC eh. Na-judge yung ICC. Mantakay mo, sabihin mo ba naman na, oops, ganito. Butot balat na lang si Tatay Digong. Mali po yun. Okay? O, hindi po kasalanan ng ICC yun. Kaya lang po, nabibigyan po ng negative impressions na mga hindi po nakakaunawa. Klarong-klaro po yan. So maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga bago po again sa aking channel, huwag nyo naman kalimutan na mag-share, mag-like, at the same time mag-subscribe. And mag-comment lang po kayo sa bagong development na ito.
Mag-comment kayo kung ano po ang masasabi ninyo sa pagbawal po ng ICC Detention Unit in charge na magbigay ng update sa publiko ang bumibisita sa kanya. Sana nga po, bawal na sana yung magbisita sa kanya eh. Lalong-lalo na yung mga chismoso at saka yung mga chismosa na may mga sungay ang kanilang mga dila. Ito po ang inyong lingkod again, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino na nagsasabi, tayo po ay mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas. Maraming salamat. Adios.